Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela Jan Agner at welcome po sa aking Day 118 Daily Devotion Pastor Russell Ocampo. At para po ngayong araw, yung pagpapatuloy ng series about the harnessing the power of words. At ang topic po natin ngayong araw, November 23, 2024 ay Speak with Kindness. At ang scripture po natin ngayong araw, Proverbs 15 verse 1, a gentle answer turns anger away, but mean words stir up anger. Sa Tagalog naman po, ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng puot, ngunit lalong nakakapagpagalit ang pabalang na sagot. And teaching number 1, the tongue can start a fire. Sabi po dito na ang ating mga dila ay pwede itong mag-umpisa ng ating pagkagalit o yung fire, pag-apoy ng ating pagkagalit. Na pag inunahan po natin na pasigaw or pagalit yung mga salita na binibigay natin sa kausap o sa iba pa, ay nagbubuo po ito, nag-i-start po ito mag-apoy. Kaya po, dapat po na kontrolin natin ang mga lumalabas sa ating mga dila dahil ito nga po ay powerful. And teaching number 2, the tongue can quench a fire. Sabi naman po dito na ang ating mga dila ay kayang puksain ang apoy at sa malumanay at makapakumbabang mga sagot na nakakapawi ng puot. Like, na yung ating mga dila po na kapag hindi po natin ito inuna, kung kunwari po, nagagalit po yung isang tao sa'yo. Tapos, or naiinis, but, pag ikaw ay nagsalita ng malumanay at mapakumbabang salita na sagot, ay nakakapawi po ito ng puot ng kausap mo. And teaching number 3, the tongue can heal brokenness. Sabi naman po dito na ang ating mga dila po ay nakakapag-heal ng mga away or yung mga brokenness, nakakahil ng isang tao sa pamamagitan ng pagsabi mo or pag-advise mo sa kanila, at pag ikaw yung nanguna na mag-sorry sa away ninyo, ganon. And application number 1, guard your mouth and you will save the day. Sabi naman po dito na i-apply po natin sa sarili natin, na kontrolin natin or i-guard natin yung ating mga bibig, at ito po ay nakakapag-save ng isang araw na walang galit, walang puot, at walang ines sa paligid. And application number 2, avoid pride and you will never go wrong. Sabi naman po dito na apply po natin sa sarili natin na i-avoid po natin, iwasan po natin yung pride sa ugali natin, pati na rin po sa ating mga bibig, and pag yun po ang ginawa natin, hindi po tayo magiging wrong sa araw na yon, or wala pong magiging masama, or wala tayong iisipin na negative dahil nga po in-avoid natin yung pride. Kasi po yung pride talagang negative yun kasi nagbibigay ka ng parang mas mataas ka, ganyan. Kaya avoid pride and you will never go wrong. And application number 3, humble your heart and begin healing. Sabi naman po dito na i-apply po natin sa sarili natin na maging humble po tayo, pati na rin po ang heart natin, para mag-umpisa ito sa atin ng pagkahil natin. Kunwari po, galit po tayo. And pag magsalita po tayo ng pagka-humble is mag-uumpisa po itong magpahil ng mga galit natin. And discussion, how can humility helps bring healing to a broken relationship? Para po sa akin at para po sa natutunan ko ngayon sa devotion na yung humility o pagpapakumbaba ay nakaka-help talaga po ito na makabigay sa atin ng healing sa mga broken relationship. Kasi nga po, kapag po may isang away yung magkarelasyon, tapos
nagpakumbaba yung isa, nagunang mag-sorry kahit kasalanan ng isa at iniwasan yung pride, talaga pong makakapag-heal po ito ng isang away para sa pagpapakumbaba talaga. And pwede po itong magkaayos sila dahil nga po nagsorry na po isa at nagpakumbaba. Dapat po talaga magpakumbaba yung isa sa inyo. And ayun lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.